Pagpapatayin ko ulit ang mga kriminal para magsama na kami dito. Anong posisyon hihingi mo, sir? O di, presidential anti-crime. Hmm. Paano pagka ikaw ang naging vice president? Sabi ko sa kanya, mas magiging mahigpit ako kaysa kay Tigong. Bloodier! Bloody lang. Matindi o ito. Kapapasok pa lang na napakainit na balita. Robin Padilla idineklara na siyang papalit kay Sara Sayad Lustay Duterte bilang Vice President. Sara Sayad Lustay bababa, aalis sa pwesto. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, hindi po ito fake news. Unahan ko po kayo dahil itong si Sara Sayad ay mayroon pong biglaang pangyayari. Datapuat sa puntong ito ay mismong galing na kay Robin Padilla ang pagkumpirma na siya ang papalit sa posisyon ni Sara Sayad Lustay bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. At nakahanda na rin at ipinaalam na rin po sa taong bayan ni Robin Padilla ang kanyang magiging trabaho bilang Vice President. Matindi ho, mga kaibigan, ang hahawakang posisyon ni Robin Padilla. Kung magugunita nyo ho, si Sara Sayad noon siyang Vice President, ay ang hinawakan niya ang posisyon ay ang Secretary of Education. But itong kay Robin Padilla sa kanyang pagkumpirma ay meron na pong posisyon na kanyang hawakan bilang Vice President ng Republika ng Pilipinas. Isang like sa video na ito, mga kaibigan. Huwag po natin kalimutan, pwede po kayong mag-share, mag-comment sa comment section. Karapatan niyo po yan. Heto, para sa lubos niyo pong pangunawa, huwag niyo pong kaligtaan, panoorin itong ibabahagi ko po sa inyo dahil importanteng mahalaga na malaman niyo po ito. Nako, matindi ho, magugulat kayo. At heto, shoutout po sa lahat, mga kaibigan. Pakinggan po natin. Gustuhin ng maraming tao na maging vice president. Okay. Kasi unang-una, ang hihingin ko, halimbawa lang, ang hihingin ko dyan kay ang si Inday, maging presidente, pagpapatayin ko ulit ang mga kriminal para magsama na kami dito. Anong posisyon hihingi mo, sir? O di, presidential anti-crime. Kasi hindi ako ang nababagi dyan. Kasi kahit na ang mga anak ko, nag-usap kami dyan, nagkaroon kami ng mga pag-uusap dyan ng anak ko. Paano pagka ikaw ang naging vice president? Sabi ko sa kanya, mas magiging mahigpit ako kaysa kay Tigong. Bloodier! Bloody lang. Ilang buwan ko rin pa pala. Kaya sabi ng mga anak ko, oh no. Ilang babae anak mo, daw kasi mo? Ano pa, 7 po ang anak ko. Babae? 6 ang babae. Awan ni babae. Opo. So we will expect a bloodbath kung vice president kasi. Kasi wala, ako nga lang nagsusumbong ng death penalty, ayaw nila ako pagbigyan. Kasi talagang, ang paniwala ko talaga, masyado na maraming demonyo dito sa ating bayan. Hindi ako... Ay isa ka doon sa demonyo eh. Robin Padilla. Mapanin lang to eh. Mga kaibigan, maya-maya ay ulitin ko po yun. Dahil gusto ko munang bigyan ng anumang public opinion. Maliwanag po, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Dahil ayon sa binahagi ko po sa inyo, na sabi ni Robin Padilla na magiging presidente daw itong si Sara Sayad Lustay. At siya ang magiging vice president. Kung siya ang maging vice president, ang gagawin ni Robin Padilla, ang hahawakan niya ang posisyon ay ang tawag doon, may sinasabi, pagkikikitilin niya ang buhay ng mga kriminal. Sabi niya eh. Kung ano yung ginawa na kalukuhan ni Digong Duterte na pagtatanim ng mga ebidensya para lang palabasin na drug war, ay mas higit pa doon ang gagawin ni Robin Padilla kapag naupo siya
na Vice President ng Republika ng Pilipinas. Nangangarap ng gising, nakatulala sa hangin. Kaya't mga kaibigan, datapwat sa puntong ito, ay nasabi ko nga, na aalis sa pwesto si Sara Sayad, according kay Robin Padilla. Automatic talagang aalis daw dahil siya ay magiging presidente. At siya ang magiging vice president, at kapag naging vice president si Robin Padilla, ang posisyon niya nga hawakan bilang cabinet secretary ay ang pagpapaslangin, titilin ang buhay ng kapwa niya Pilipino, at nabanggit niya nga ang dahilan. Matindi mga kaibigan, di ba? Maliwanag. Aalis, bababa sa pwesto si Sara Sayad dahil tataas ang pwesto, magiging presidente, at papalit sa kanya ay itong si Robin Padilla. Maliwanag, mga kaibigan. Ulitin po natin. Ito po, para lubos ninyo pong maunawaan. Ulit no, maraming tao na maging vice president. Okay. Kasi unang-una, ang hihingin ko, halimbawa lang, ang hihingin ko dyan kay, ang Singay, maging presidente. Papapatayin ko ulit ang mga kriminal para magsama na kami. Anong posisyon hihingin mo, sir? O di, presidential anti-crime. Kasi hindi ako nababati dyan. Kasi kahit na ang mga anak ko, na nag-usap kami dyan, nagkaroon kami ng mga pag-uusap dyan ng anak ko. Ayun mga kaibigan, ang hihingin daw niya ang posisyon at nakalaan sa kanyang posisyon kapag naging vice president siya ay presidential anti-crime. Yun ba? In one word, basta may buhay na kapwa Pilipino natin ay kanyang kikitilin ng buhay. Ganyan po katindi mangarap ng gising bilang isang may sayad na si Robin Padilla. In reaksyon mga kaibigan sa comment section, inanyayaan ko kung magbigay ng anumang public opinion. Payag po ba kayo na maging Vice President si Robin Padilla ng Republika ng Pilipinas kapag nanalo si Sara Sayad Lustay bilang Presidente ng Pilipinas? At ayon nga kay Robin Padilla, bababa sa pwesto si Sara Sayad patungo pataas bilang Presidente. Ang gusto niyan sabihin. Hindi po bababa, basta aalis na lang. Kaya bababa si Sara dahil aalis siya sa pwesto patungo sa pagiging Presidente. Naku po, talagang nangangarap ng gising, nakatulalas sa amin. Baka ho mayroon po kayong kilala na albularyo na manggagamot. Patingnan po natin ang tunay na laman ng kaisipan nito, si Robin Padilla at si Sara Sayad Lustay Duterte. Alam ko mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Isang like, isang share sa video na ito. Salamat po.